Mga kapuso, nagbabalik tayo dito sa National Printing Office sa Quezon City, kung saan makikita ninyo sa aking likuran ang dalawang napakalalaki mga printing machines. Yan po ang gagamitin sa pag-iimprenta ng 73 million ballots na gagamitin para sa eleksyon 2025. Maaga pa lamang po, nakikita na natin ang mga kawani ng COMELEC. Nandito na sila, nakahanda na. Alas 10 ng umaga mamaya ay magkakaroon po ng pirmahan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng COMELEC at ng National Printing Office bago simulan ang pag-iimprenta ng mga balota. Hindi ho birong proseso ang printing ng mga balota, hindi lang to para nag-print ka ng ordinaryong dokumento. Daan-daang tao ho ang magbabantay dito sa printing. 24/7 ang magiging proseso. 3 linggo po ang nawala sa schedule sa printing ng mga balota. Kaya naman kumustahin natin ang mga bagong targets para ma-print itong mga balota. Kaunay po niyan makakausap natin Assistant Director ng National Printing Office, Attorney R.J. Lim. Sir, good morning. Please join me. Good morning. Thank you very much. Please walk us through the process. Ano ho ba magiging proseso ng pag-iimprenta ng mga balota? Ito nakikita natin yung mga napakalalaking mga printer nito, no? Yes po. So ang start po niyan, nandito po yung sa server ng COMELEC. Ito, pakita natin. Ito yung server ng COMELEC. Bali, meron nandyan po yung data ng COMELEC at ipapasa po sa printer. Dalawa Okay. po yan. And then once na nasa printer na po yung operators po ng National Printing Office, start na po yung printing. So automatic po yan. Okay. Hanggang dun po sa sheeter. And then after po ng sa sheeter, ipapasa na ulit namin sa COMELEC para i-verify yung balota. Nabanggit nyo ho nung una ang target natin ma-print kada araw ay 950,000 ballots para ma-achieve natin yung April 14 na deadline. Naurong ho tayo ng 3 weeks dahil sa mga TRO. Ano ho ang bago natin target ngayon? 1.5 million na po. per Okay. day. 1.5 billion ballots. Kinumpute ko kanina mga kapuso 62,500 ballots per hour yan. Yes po. Kaya? Kaya ba? Kayang-kaya po. Kayang-kaya. Meron po dalawang machine dyan at meron din pa po kami backup na machine na 4. In fact, ang gagamitin po dun sa bagong mawawad COMELEC, minimum po 2 machine. Okay. Tapos may isang backup, so 3 pong tumatakbo yun. So, posible nating mapabilis pa kung sakaling kailanganin. Pag gumana po lahat ng machine na 6, siguro po by March tapos na agad yung printing ng Okay. balota. So, kayang-kaya natin. Medyo komportable pa naman kasi may mga agam-agam na baka naman hindi natin maabot yung target dahil sa mga nagkasunod-sunod na mga TRO. Kayang-kaya po. Kaya. Okay. Bukod sa, of course, automated, iniimprenta yan. Pero napakarami pa rin mga tao. Ano ang, meron ba tayong mga proseso to ensure na ang mga nai-imprent ng balota ay hindi defective, hindi iluluwa ng machine? You know, all those issues na posibleng mag-come up sa mga balota natin. Meron po, kasama po sa proseso natin, once na matapos yung printing, ilalagay po yan sa COMELEC. Itetest po yan sa ACM isa-isa. Okay. So pag hindi po gumana, magre-reprint po kami. Okay. So, basta siguro natin yung minimize natin yung mga defective ballots, yung mga spoiled ballots, ika nga dahil niluwa ng machine. Of course, ang isa pang concern, siyempre, lalo ng mga kandidato, tama ba yung na-imprint ng balota? Nandiyan ba yung pangalan ko? Baka naman may mga pre-marked ballots dyan. You know, all those issues na laging lumulutang pag-eleksyon. Wala po. Secured naman po yan. Saka, in fact, meron po kaming viewing area. Makikita po ng media yan, 24/7. Free po kayong i-access. So, makikita nyo po yung proseso namin habang nag-i-imprenta. Okay. Maraming salamat, Attorney R.J. Lim. Thank you, sir. Good luck. At ayan, nakakuha tayo ng assurance mula sa National Printing Office at gayon din sa COMELEC na kayang-kaya yung target, yung deadline natin na April 14. Thank you very much, sir. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.